Ayan, muli po, proceed tayo sa checklist 5, knowledge management and advocacy. So dito sa part na to, medyo pag nag-a-assess kami, ito yung parang, hay, salamat, matatapos na namin. Last 2, no? Tsaka sa 6. So, pero syempre, hindi natin pwedeng i-forgo yung mga details nito dahil ito yung mahalaga dun sa mga LGUs natin to upgrade their practice. Kasi kapag sinabi nating database, hindi lang siya repository. Dapat nandun yung part ng easy access and retrieval. Huwag niyo pong kakalimutan. Isasama natin na ang atin naman pong uh, LDREAM CO assessment, one of the objectives is for development. So kapag pinakitaan po tayo ng mga file, pinakitaan po tayo ng nakashoot lang lahat po doon ng mga information, yun yung mga important po nating itatanong. Pag may hahanapin kami, paano namin hahanapin? Paano nyo hahanapin? And mabilis ba siyang ma-retrieve? So yun po yung mga uh, titingnan natin sa database, not just the repository of it. So, basahin po natin yung mga indicators. Availability of updated inventory. So pag binigyan ka, kunwari, naka-yellow pad, inventory, di ba? Mukhang pasok na siya. Pero kung voluminous po yung mga document, baka mahirapan tayo sa pag-search and easy access. So yun yung gusto kong i-point out dito sa database. So tuloy po natin, vital resources needed during emergencies such as human resource, equipment, directories, and location of critical infrastructure. I believe kanina, doon sa mga list na hiningi, medyo mahahagip na rin talaga natin ito. Yung critical infrastructure natin, mga government buildings and assets, which are important dun sa gagawin nating operations, sa cluster system natin, and of course, the delivery of service during normal and emergency situation. And dito rin sa critical, medyo nagka-concern kami dito sa experience namin. Kasi yung critical infrastructure or the term critical po yung operative word. Yung mga kasama natin, I think sa infrastructure sector, particularly DPWH kung meron po dito on board. Ang operational definition kasi ng critical sa kanila, yung near or yung for for condemnation na. Yun po ang kanilang definition ng critical na infrastructure. Yung hindi na siya usable or near na or for condemnation na. So, hindi po ganun yung definition ng critical infrastructure natin. Ibig sabihin ng critical natin dito is vital or important. Ayan. At saka priority ito kung tayo ay magre-rebuild po ng mga services. Magre-restore tayo ng services. So, to be clear lang, baka ma-encounter nyo rin yung mga ganun. And their permanent capacities such as hospitals. Ayan, nabanggit ko na po. So, sige, proceed tayo dun sa means of verification. Sige, basahin natin yung note. So, permanent evacuation center to, kung tama ang alala ko. Ayan. So, based on RA 10821 under Section 5, only in cases when there is no available place or structure which can be used as general evacuation center, may a school or child development center can be used as evacuation center not exceeding 15 days. Ayun. So, taas po ang kamay ng mga naka-experience sa assessment na ang pinapakita ay MOA. Ayun. So, nakalagay dito na pwede naman, but yun dapat yung last resort. Mahirap pakipagtalo, di ba? yun yung usual nating na-encounter. Wala talaga sir eh. No? So kung medyo pero kung medyo titingnan natin yung CLUP, kaya pinapa-submit
yung mga plans katulad ng CLUP, hindi naman pinapasubmit. Tinitingnan natin kung meron sila ng CLUP kasi yung mga ganito ang critical sa pag-analyze kung meron nga ba o walang open area at kung ano yung plano dun sa mga open area. No, kasi baka hindi naman alienable. Kasi pwede nilang i-justify yung pagka-reclassify nun para malagyan ng ganito. No, kaysa mo lang ilagay. Sorry, I'm not promoting. Sige po, punta po tayo dun sa MOV. Ayan, sa MOV po natin, dated and duly approved by proper authority, database of human resources, equipment, critical facilities. Yung iba, ang ilalagay, schedule of plantilla, okay? Yung iba ay listahan, signed by the human resource, yung iba nilalagay nga ng payroll, okay? Bakit? Kasi pag sa schedule plantilla, hindi naman na-cover yung mga COS. So, kung magbibigay sila doon ng mag-list ng mga payroll under them, maganda rin na supporting yon. Pero hindi siya kasi database. Okay? So, kung meron po, I think sa amin, ang gumagamit ng ganon, medyo sabi sa mga ano yun sa Dasmariñas. Meron silang list, no, parang naka-application yung kanilang sa DRM office, no? Pero hindi lang naman human resource sa Dream Office. Kasi kung human resource for our assets natin for CCCM, for SAR, kasama talaga dyan. Yung equipment and critical facilities. No po? And yung duly approved by proper authority, tingnan din natin dahil pag minsan na nakasign si DRRMO lang. So kapag po mga equipment, critical facility, baka po hawak yan ng GSO, ng Supply Accountable Officer, sila po yung mga titingnan natin na bakit mas maganda kung sign po ng mga tao na yun. Ayan, yung po engineering natin or si building official, yung mga critical infrastructure natin, may listahan din po siya niyan. Ayan. So, yung mga certifications, mga documents signed by this proper authority, pwede po natin ilaban dito sa MV or i-check po natin. Yan. So, if the use of school is predicted to exceed 15 days, shall provide a written documentation. Ayun. Ay nila na nga po nila dito sa MOA. Yan. Thank you, sir. Shinare ni from DSUD, yung critical facility natin. Thank you po. Written documentation, hindi na nga MOA ang nilagay. Name of location of school, alternative sites, and proposal for final site selection. Measures being implemented to prevent interference or disruption to the school and educational activities of children. Ayan. So, nilagay na po natin dito sa toolkit natin ay written documentation. Sino po ang susulat? Siyempre si LGU. Sino ang head ng LGU? So we question din pala yung mga document pag laging si DRRMO lang ang nakapirma. Siya po ay hindi elected official. So ang kapitan po ng barko ay ang ating local executive. Yung mga ganito pong document, apat po ang nakasign ay si LCE natin. Siyempre, susulatan si DepEd. Anong authority naman ang ibinigay kay DRIP para to negotiate yung mga ganito? Po? So, si LTE po dapat. Inventory of maps. Ayun, kanina, maganda yung discussion sa map kanina dahil yung 1:10,000, I think yung nakita ko kanina, ang ginawa nila, o nga naman, kung meron silang mapa ng mga barangay, o di mas maganda yun kaysa yung naka 1:10, hindi naman mas maganda. I mean, napakagandang work around dahil may mga limitation talaga. Hindi naman lahat din ay masasaturate bigyan ng isang government agency lang. The LGU din,
using available resources, dapat mag-produce ng mga map. Pero properly labeled kasi may mga nakikita ko, mag-side comment lang ako dun sa mga maps. Bakit nakalagay sa mga maps yung pangalan ng mayor, hindi naman yun yung author ng mapa? Tsaka nung dream mo. Sa bagay, yung dream mo, baka sila yung through their initiative, tsaka MPDC. Pero yung mayor, I don't believe na dapat nakalagay yung pangalan ng mayor sa mapa, ha? Ayun. Unless, paano ba yun? Yung iba kasi as way of gratitude, no? Pero may memorandum na yung DLG dyan, dapat wala yung mga pangalan sa mga project and vehicles. Ang mukha. So, dito na tayo sa inventory of maps. Okay? So, kung rain-induced maps, rain-induced landslide maps, mga flood hazard maps natin, at saka yung scale po nakalista para isang tinginan. Website, social media containing directory. Ayun. So, ang karaniwang ibinibigay po sa amin dito ay yung kanilang Google Drive. Yung website, meron din, pero directory po ng mga barangays nila, hotline. At saka, pero yung sa ibang details, yung mga department, ayan, department and barangay. So kung mag-present sila ng mas comprehensive, mas maganda, nasa website nila, or ang pinaka-common, pinakamadaling gawin, cost efficient, ay nasa social media. Naka-info card po yan, meron po sila. No. Tingnan lang po natin kasi baka nito lang nila ipinost eh. Tingnan natin, kasi ang ire-remarks natin, nagre-remind ba sila niyang mga emergency numbers na yan kapag ka merong impending na mga slow onset na mga hazard or disaster. Kasi pag yung mga sudden onset, hindi na talaga, no? Ngari, paparating yung bagyo, nagre-remind pa sila, ito yung emergency number. So, ire-remarks natin yun. Maganda kasing practice yun. To boost din yung kanilang ginagawa as best practice. Posted and disseminated directory for LGUs without internet connection. Kita mo nga naman. Ayan. Sa amin kasi, sa Calabarzon, meron pa rin naman talagang mga mahihina yung connectivity kasi limited yung mga provider. No, lalo na yung medyo malalapit na sa papuntang Bicol. Ayan, banda doon. Medyo malalayo na. Ang meron na lang yata doon ay dito ang malakas tsaka smart. Pero doon lang yun sa poblasyon. Pag pumunta ka sa ibang area ng LGU, wala na pong internet connection. So posted and disseminated directory, various ways. Nakapost ba yan sa mga public area like parke, munisipyo, simbahan, palengke. Ayan po, no? Alam ko yung mga medyo urban na area people, medyo hindi nakaka-relate. Pero yan po ang pinakamabisa pagdating doon sa mga dissemination ng information. Dahil yan ang pinupuntahan ng mga tao na makikita nila at may inform talaga sila. Kahit nung wala pa yung mga cellphone at saka social. Okay? I think meron pa sa baba. Meron pa po ba sa baba yung sa MOV natin? Okay. Alright. Yung database of socio-economic and disaster-related statistics and maps. O ayun, lagi kaming tinatanong dito, no? So kung meron po silang ginagawang damage assessment palagi, or nagagawa sila ng mga rehab plan, kasi dire-require po yan ng RRMS natin, Una, yung SITREP nila, kung merong nagko-contain na ng damage assessment or damage report,
kunwari bagyo. And yung crafting nila ng rehab plan, which is I think nire-require sa pag-request nila ng mga funding, kung na-document po nila yon, pwede na po nating ilagay. Okay? O kaya po, nag-meetings sila, yung ating early recovery, regarding early recovery. Dinocument po nila sa minutes na ito yung mga damage. O nag-emergency meeting sila right after na tumama isang bagyo. Ito po yung mga initial data. And after 3 days, nag-meeting uli, nandun yung mga data na sa minutes, wala pong problema. So speaking of minutes, ang problema din namin sa mga minutes, ang nakapirma, si Dera Remo lang. Sino po ang gagamit ng data kung si Dera Remo lang? No, so ang chairmanship po ay nasa mayor, nasa LCE, nasa governor, nasa barangay. So kailangan po ay sign po ng ating mga LCE. Hindi lang si DreamO. No, tapos yung mga MOB kung kailan nila ginawa yung meeting na yon or assessment na yon or kailan nila win-workshop yung mga plan na yon such as rehab plan. Okay? Sige. Sino po dito yung familiar? Hindi po, doon po muna sa baba. Rehab and RPG po ito eh. Yung Rehab and Recovery Planning, hindi pala RPG, RRPG. Ayan, naalala ko to. Rehab and Recovery Planning Guide, naputol yung ano. Annex A of Rehab and Recovery Planning Guide. Ito po yung dinidistribute ng aming RRMS na planning guide for our LGUs na hindi naman nag-conduct ng PDNA. Pwede din naman kasi yun. Yung PDNA, ang TOR po talaga niya for pinakamadaling usap is national calamity. Pero pag dadalawang barangay po ang affected sa atin, mukhang hindi naman po PDNA ang kailangan. No? Damage assessment and rehab and recovery planning para ma-justify lang yung paggamit natin ng fund for rehab. Okay? So, dun po sa ating mga database, pwede rin pong galing yung data natin sa QGIS. Of course, kayo na yung gumawa dapat nun, GeoAnalytics PH and GeoRisk kung mayroon po kayong account. Yan, maganda yun, i-remarks natin yun na user po ng GeoRisk yung ating LGU na yun. Kasi marami po silang plano sa GeoRisk eh. Hanggang sa reporting, balak po nilang i-attach na dyan sa platform na yan. Yung Sidra, okay, pero I understand hindi lahat may Sidra, no? And operation manual of the management. Naputol to, management information system. Yan. Pag sinabing MIS, meron po yung again, merong storage and retrieval function na maganda. Search, storage, search, and easy access for retrieval. Mas madaling maghanap at kunin yung information. So, punta na po tayo sa rating guide. Bigyan natin ng 3 pag complete, disaggregated, and updated. Database of critical infra. So, at least semestral daw dapat yung updating. Semestral is yung 6 months natin. So, kung isinasabay nila sa mga reporting yan, proof of submission ng mga reporting sa iba, kunwari kay COA, ayan, sa DILG, sa civil service, ano pa yan? Yan po yung mga pwede nating maging basis doon sa at least semestral na updating nila. No, kasi kung may na-hire within that SEM, dapat ko i-update yung human resource natin. May pinili tayong equipment, dapat i-update yung human resource. Meron nang na-turnover na building, dapat i-update po na.
Letter B, permanent evacuation center in its capacity. Ito, madaling i-comply ito kasi hindi naman nagbabago. Once na tayo yan, yung document natin ng acceptance niyan, every year lang gagamitin. Ano? If school with MOA, with city, bilang city syempre, no? Basta municipal level din, and the LGU, and transition site. Pero kanina may nakanote na tayo doon. Yung written documentation. Updated inventory maps, same as the other criteria. So, yung sa mga scale po ang mahalaga. No? Bakit hindi naman nagbabago po yung hazard? Ang concern natin, ano na yung susceptibility doon? At saka yung exposure. Kaya doon kasi kaya ina-argue diyan lagi, hindi naman nagbabago talaga. Ito pa rin yung mga binabaha kasi katabi siya ng ilog or dagat. No? Pero yung pong susceptibility, no, yung exposure, andun po yun. Yun po ang dapat nating i-update. Permanent evacuation center in its capacity, nabanggit ko na pala yan. Posted directory in websites. Ayan. Tingnan nyo lang po yung date, madali naman yan. Ano? Screenshot or kung nag-field valley tayo, or pwede rin natin tingnan sa kanilang website na yun kung kailan sila nag-post. No? For context, GK is kung 2026 ngayon, 2025 po yung ating titingnan na accomplishment. Completed and updated annual database of critical infra, human resource equipment and facilities, wala. Ito yung para sa sorry po. O hindi na siya semestral, same pa din yung hinihingi pero annual lang. Permanent evacuation center with MOA, updated inventory of maps, and posted directory in public places. Pero annual lang nila ina-update, ito lang po yung score. And bibigyan natin ng 1 pag database of critical infra with resources, permanent evacuation center, unang-una ay kung hindi naman updated. Yan. And wala kung, 0 po kung wala talagang maipakitang data. I believe kaya naman nila itong minimum nating mabigay dito is 1. Nagpapakita naman sila ng listahan. I-scrutinize lang talaga natin kung updated and na-update nila sa mga stories sa social media. So, tuloy ko na po sa 5.2 bago tayo mag-discuss kung may question. IEC, ayan, mahalaga po yung IEC and scrutinize din natin mabuti. Ano pa tong IEC? Availability of contextualized, laymanized, and in popular language IEC materials on hazard, risk, vulnerabilities, AWS, and countermeasures for at least top 2 hazards. So, pamula naman dun sa item 1 natin, tinatanong na natin yun eh. Ano po ba yung top 2 hazard nyo? Kasi yung basis nyo sa mapa, sa ERT, sa pagbili ng equipment, no? Yung focus and prioritization nila sa paggamit ng pondo based dyan sa hazard na yan. Kaya dun pa lang, no, bago pa kayo mabot dito sa 5, na-identify na yan. Info dissemination, IEC activities on RA 10121 and related laws. Paulit-ulit na orientation sa ating mga stakeholders. Regular conduct of drill. Ayan, may hantas ako mamaya dyan. Hazard maps, evacuation maps, route, hazard signages are displayed in appropriate area. Ayan, titingnan nyo rin yung picture at baka ang nakalagay na signage pinrint lang na papel. Pag umulan po, wala na po yun. No? So, baka medyo pwede nating i-contest ng konti. Kasi development nga po ang concern natin sa GK eh. So, kailangan nagiging tool tayo para baguhin yung mga ganun. Conception, misconception. Public advisories are issued on impending hazard. Yun, medyo related dun sa kanina. So, ano mga MOVs natin? IEC program on RA 10121 and related laws, disaster preparedness and EWS.
Best practice. Sa amin po, may mga LGU kami, bago bigyan ng business permit, required po sila ng isang ordinansa ng city na mag-undergo po yung business owner or yung designated representative ng one-day DRRM orientation. Kung tama ang alala ko, yun ay sa Bacoor. So ito, complain na agad nila to. Ipakita lang nila sa amin yung kanilang ordinance. At syempre, yung documentation mismo, no, yung nung ating IEC na ginagawa. Hindi po picture ha. Ang atin pong kailangang makita ay yung documentation ng who, what, when, where. At kung ilan po yung na-train, talagang ang hirap pong mamiga ng information pag puro picture lang. Ayan. So we question them, who, what, when, where po nung kanilang ginawang activity. Ano pa? Siyempre, yung attendance. Ayun, di ba? Pwede na po nating hingin yun sa kanila. Post-activity reports of conduct of drills and related IEC. Yun po, no, kung sa mga trained po ng exercise design course, hindi lang basta mag-conduct ng drill. Ano yung post-evaluation natin? For improvement, dapat po yun ang hinahanapan natin. Kasi dapat outcome-based po yung ating ginagawa. I-lead na natin sila papunta sa outcome, hindi po basta mag-conduct ng drill. O bagaman, syempre, action-reaction ang habol natin sa drill. Pero yung outcome should be improvement of practice. Kaya, tingnan natin kung ano yung i-attach nila, ano yung lumabas sa evaluation, at ano yung improvement plan. Presence of actual IEC materials, ito na nga, no? Iba kasi bagong kapit eh. Pagka nung dati na nag-field validation, bagong kapit yung mga IEC, bagong-bago pa yung tarpaulin. At yung pinagkakabitan eh, kakatusok lang. Kunwari, kahoy po, ay pagtagal po nung kahoy, yung po ay aanuhin na ng anay. So, kasama sa observation natin yun, ire-remarks po natin. Yung permanency ng kanilang mga nilagay na signage, paano? Hazard maps and signages displayed in conspicuous areas. Ayan, di ba uso yung mga LED? Sa mga LGU, aminin natin, no? Pabonggahan ng LED. Yan, dito sa amin sa Calabarzon, ganun, pabonggahan ng LED. So, yung iba nilalagay nila sa MOV nila yung mga advisories at mga hazard maps. So, doon sa dalawang bullet na yun, shoot na yun. And of course, ang walang kamatayang social media. And also issuance of advisories. Karaniwan kasi binibigay sa amin ng social media, MOV, social media. Pero paano po yung mga kunwari sa barangay? Kinakamusta natin yung mga nasa barangay, binibigyan natin ng warnings. Pwede po yung copy ng logbook kung kailan sila nagtawag at nagradyo. No, yung mga manual na po natin, community-based na mga intervention at mga action, i-recognize po natin kasi baka nagbibigay tayo ng impression na maliit naman yung pondo ng LGU, dapat bumili sila ng mga LED, dapat ay malalakas ang internet nila. No, so hindi po lahat talaga ng LGU ay kaya pong gawin. So i-recognize natin kung talaga tinawagan nila araw-araw yung kanilang mga barangay. Check. Binibigyan po nila ng information na may thunderstorm advisory. Check po yun. Ano? Yun naman po yun eh. Nag-iiba lang yung medium, ang mahalaga andun yung advisory. So, pagka grade na po natin sila dun sa ating toolkit, bigyan natin ng 3. For the contextualized laymanized, katulad po dito sa amin, kami po ay mga Tagalog. So, na-appreciate nila pag po Philippinize yung mga advisories at yung mga iba naka-comics, naka-libro, yung mga pinopa-social media, mas na-appreciate po nila pag naka-Philippinize. Ayan. Kasi lalo na po dun sa may mga kasama natin sa ibang region, no, na meron po kayo diyang hindi na nga dialect eh. May mga regional language po kayo diyan. Based on the result of risk assessment for at least 3 hazards, pero ito lang doon sa ating IEC,
and develop effective, practical, sustainable, traditional, or tech-based IEC program. Ayun. So, binigyan po dito ng diin yung sustainable, traditional, or tech-based. So, kapag hindi po high-tech pero mabisa yung IEC, shoot pa rin po yun. So, katulad po ng early warning. Meron po kami dito, ang tagal na nun, before pa nung tumama po yung rain na area, malaki po yung malaki yung rain na incident noong 2004, marami po silang natutunan. Yung sustainable, traditional na early warning na develop po nila sa pamamagitan ng paggamit ng radyo. Ayan, at naging, kung tama po yung alala ko, naging award din po sila ng galing po dahil doon sa kanilang community-based early warning na ginagawa. Yung bayan po ng Infanta sa Quezon. Yan. Meron po yun sa YouTube, pwede nyo pong panoorin. Galing po award. Letter B, posting of hazard maps and signages displayed in suspicious area. Hindi, conspicuous pala. Okay, so nabanggit na natin yung mga area na yan, mga palengke, simbahan, school, terminal, ports, and conduct of drills and exercises na mayroong maayos na documentation and evaluation. Yan, letter, ano po yan? 3 po ang score. So sa number 2, contextualize, laymanized, and in popular language, IEC material for at least top 2 hazards. Kanina dun sa 3 ay 3 hazard. And dissemination of the same through various media platform and posting of hazard maps and signages and conduct of drill. So pinagkaiba lang is dalawang hazard. And pagdating naman natin dun sa 1 is with existing IEC program. Nagkakandak sila ng training, nagkikater sila dun sa request ng mga stakeholders natin para mag-observe ng mga drills and exercises, pwede na po. Tinatawag sila para maging resource person, pwede na po. Okay? So that's for item 5.